Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, Ephesians chapter 2 verse 10. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, lilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. God's workmanship in Christ Jesus. Sa pag-aaral po natin ng Ephesians chapter 2 verses 1 to 10, mas luminaw na po sa atin yung relationship natin sa Diyos. Mas naintindihan natin na ang Diyos pala ay isang Ama. At kaya niya tayo iniligtas sa pamamagitan ng kanyang anak ay para mapabilang tayo sa kanyang pamilya. Salamat po sa mga katotohanan yan. Kung hindi po ay mananatili po tayo doon sa ating maling paniniwala na akala natin sapat na yung meron po tayong relihiyon at meron tayong ginagawang paglilingkod sa Diyos. Malalim po pala ang kahulugan po ng pagiging Kristiyano. Ito po'y espiritual. At ang pagpasok sa paghahari ng Diyos ay sa pamamagitan pala ng kapanganakang muli. At doon natin may experience itong tinatawag na bagong relationship sa Diyos bilang ating Ama. Ngayon, maintindihan nyo na po kung ano po yung sinasabi ng Ephesians chapter 2 verse 10. Ang sabi po rito, tayo po ay God's workmanship in Christ Jesus. So marami nag-aakala na ang tinutukoy dito ni St. Paul ay yung physical na kapanganakan. Hindi po. Ang tinutukoy po rito ng Apostle Paul ay yung tinatawag pong born-again experience sa pamamagitan po ng pananampalataya ng isang tao sa Panginoong Hesukristo. Siya po'y isinisilang na muli sa pamilya ng Diyos. Yun po yung sinasabi ng John chapter 1 verse 12 to 13. So ano po ang nangyayari sa isang tao na naligtas? Naipaliwanag ko na po yan sa mga nakaraan nating pag-aaral. At ngayon, dagdagan pa po natin. Ang tunay na nangyari sa iyo, kapatid, ay ni-restore ng Diyos yung original na purpose niya sa iyong buhay. Ika nga, kumbaga, papangangalanan nating project restoration. Kailangan ma-restore yung tao sa kanyang original na kalagayan. Kaya ang born-again experience po, yan po ang greatest miracle na naganap sa iyong espiritu. Na dating alipin ka ni Satanas, ngayon na ikaw ay tinatawag ng anak ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, you have crossed from death to life. Napalitan na yung iyong nature na dati ikay alipin ng kasalanan. Ngayon, ikaw ay meron ng life o yung nature ng Diyos sa iyong buhay. So ang mga kasalanan mo'y pinatawad na ng Diyos ng lubusan. So hindi lamang forgiveness ang ginamit na term dyan, kapatid. Ang ginamit na term dyan ay remission. Ibig sabihin, kinansel ng Diyos ang iyong mga kasalanan. At sabi sa Hebrews chapter 10 verse 17, kinalimutan na ng Diyos. Kaya napakaganda nitong karanasan na ito, kapatid, kasi alam ng Diyos sa pagdating ng araw, susumbatan tayo ng luma nating buhay. Pero ngayon, dahil alam natin na ang Diyos, nakalimutan niya na yung ating mga nagawang kasalanan. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 17 at Colossians chapter 1 verse 13, ay malinis yung ating puso ngayon na nakapaglilingkod sa Kanya at sa ating kapwa. Kaya alam niyo po, yung lumang buhay, pagdaladala nyo palagi po yan, ay mahirapan kayo. You will feel condemned. Pero ayaw ng Diyos yan, na mararanasan natin yan. Gusto ng Diyos tayo maging malaya sa kapangyarihan at epekto ng kasalanan. Ngayon, napakahalaga rin na isa ka ng bagong nilalang at naunawaan mo na pinalitan ng Diyos yung iyong spirit ng brand new spirit. Sabi sa Ezekiel 36 verse 26, sabi sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. So, napakahalaga po ng salitang new. Ibig sabihin, brand new. At ikaw ay isa ng brand new creature in Christ Jesus. Ni-restore ng Lord yung tao sa original niyang kalagayan through Jesus Christ. At ang sabi po, you are capable to do
good works. Pag sinabi pong good works, yung genuine na good works, ano po, kasi may mga taong gumagawa ng mabuti pero sa pagpapanggap lamang. Ano po, ngayon kusa tayong gumagawa ng mabuti. Yun ang sinasabi ng John chapter 15 verse 13, tayo po'y mamumunga at mananatili yung ating bunga. So kita po ninyo yung greatest miracle na ginawa ng Panginoon sa atin, yung pong spiritual birth natin. Yung po pala yung tinutukoy na God's workmanship in Christ Jesus. So punta na po tayo. Bakit kailangan gawin ng Diyos yun sa ating mga buhay? Kasi may mission pa po tayo. Ano po? We are created to do good works. So ano po yung good works na yan? Kailangan ma-fulfill yung purpose ng Diyos sa buhay ng tao. Na makita natin yung plano ng Diyos na ipalaganap natin yung kanyang salita, yung mabuting balita para marami ring tao ang makaranas nitong kapanganakang muli. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin ipangaral ang gospel kasi yan ang solusyon sa buhay ng tao. Magkakaroon lamang na genuine na pagbabago sa buhay ng tao kung sila po ay maboborn again katulad ng iyong naranasan. At ang nakakatuwa pa po dyan, specific po na sinabi ng Diyos sa someday tayo po ay makukonform sa image ng kanyang anak na si Jesus. So, huwag kang mainip sa pagbabago kapatid. Ang mahalaga, alamin mo ang salita ng Diyos, lumago ka sa salita ng Diyos at gaganapin ng Diyos yung pagbabago sa iyong buhay. Yun po ang ibig sabihin ng created to do good works. Ano po, kailangan mag-shine tayo sa mundong ito bilang mga anak ng Diyos. Ano po, mag-shine ka sa lahat ng iyong ginagawa, sa iyong pamilya, sa iyong eskwelahan, sa iyong trabaho. Kung saan ka man dalhin ng Panginoon, dapat makita sa iyo na you are God's workmanship in Christ Jesus. Pangalawa, yung tinatawag na good life. Kasi po sa translation po sa Amplified Bible, ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, living the good life which He prearranged and made ready for us to live. Ito hindi natin nakikita kasi akala natin eternal life lang ang tinanggap natin mula sa ating Panginoon. So hindi lamang pala eternal life, good life din. Ano po? Kaya everything we need for life and godliness ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya ma-experience natin yung John chapter 10 verse 10, yung sinasabi ng Panginoong abundant life. Hindi ka lamang naligtas, hindi ka lamang na-delivered, napatawad, kundi ma-experience mo yung restoration, spirit, soul, and body. So pwede mo ma-experience yung healing, yung abundance, ano po, sa iyong buhay, deliverance from bondage at breakthroughs. Pwede mong ma-experience yan kapatid kasi merong good life na inilaan ang Diyos para sa iyo. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.